Yung mga pagtitipon po, like for example, merong, tawag dito, ano ba yung nasaan, parang sa mga press, people, di ba? Pag dumarating ho siya, even sa Malacanang, partner, kapag yung, merong event na malaki, tapos closed door, di ba? Oo. Pagdating ng Pangulo, magsasara ang pintuan. Mm. Ngayon, sa ating Food for the Soul, bakit ko nabanggit ho yan? Yung paghahanda, yan din po yung pag-uusapan natin ngayon. Diba? Ayon po sa akin na pag-alaman, napakaganda pala pagbabasahin mo yung nakasulat sa Mateo 25:1-13. Ito'y paghahanda po, mga kaibigan. Pero paghahanda, oo, hindi ng papiging o kung ano man. Pero ito'y parabola para maintindihan po natin ang Diyos po natin. Ang Panginoong Diyos, ganun din si Jesus na siyang bumalik. Itong parabola na to kasi, partner, ayon sa aking nasa liksik, ito'y sinabi ni Jesus bago mangyari yung mangyari na siya ay kakawawain, di ba? Siya ay, ang tawag dito, siya ay ipapako sa krus at mamamatay at muling mabubuhay at bago siya bumalik sa kaharian ng kanyang ama. Di ba? Ang sinasabi po ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay may tutulad sa kwentong ito. Oo. At itong kwentong ito ay nahalintulad din daw po, mga kaibigan, sa langit. Ang kaharian ng langit. Opo. Umpisa na po natin. Yung 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ng lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Alright? Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, bigla hong may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal! Okay. Halik kayo't salubungin ninyo. So nagising yung 10 dalaga. Okay? At inihanda ang kanilang mga ilawan. Sinabi ho ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis. Yan. At sumagot naman yung 5. Kasi sabi niya, malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot po yung 5 marurunong, hindi, nakaganyan daw sila doon, hindi pwede. Nakaganyan yung mata. Hindi pwede. Hindi pwede. Dahil hindi magkakasya sa atin ang mga langis. Anong klaseng langis kaya ito? Coconut oil. Hindi ko alam. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya nangyari, umaliso ang mga mangmang na dalaga. Ang 5 mangmang. Para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, eto na ho yun. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya ka, eto na po, dumating na yung 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw. Papasukin nyo kami! Sabi po nila, papasukin nyo kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sabi ho ni Jesus, kaya magbantay kayo. Dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Mga kaibigan, hindi siya nananakot. Diba? Ang punto lang niya, partner, minsan kasi tayo, usually, totoo naman to, ang pinaghahandaan po natin sa buhay natin, yung material na bagay, yung pinaghahandaan po natin, di ba? Alimbawa tayo. Lagi tayong ganun, di ba?
ang pinaghahandaan natin yung mga events. Oo. 'Di ba? Usually ganun 'di ba? At talagang bibili ka pa ng damit na magagara, ganyan. Pero after that, hindi natin pinaghahandaan ang spiritual na buhay natin. You see? Parang, okay, sige, ganun. Tanong, hindi ba kayo nakakalimot na magdasal sa Kanya? 'Di ba? Hindi ba kayo nakakalimot sa sobrang busy ninyo sa mga pinagagagawa ninyo sa buhay? Pagpapayaman? Ano ba? Pagsusumikap, siguro, well, anyway, maganda naman yan, walang problema. Dahil kailangan nating magsumikap para sa kinabukasan po natin. Pero ang sinasabi ho rito, pagsumikapan din po natin ang pang-spiritual na paghahanda natin. Oo. Diba? Pagdating ng araw, baka masaraduhan po kasi tayo ng pintuan ng langit. Diba? Napapansin po ninyo, ako, amazed ako, no? Sa social media, lagi kong pinapanood yung mga vlogs ng mga ministro, ng mga pastor, ng mga kaparian na nagsishare ng good news of our salvation. Diba? Parang, lagi ako napapanood ko halos lahat yan, kung sino-sinong mga pastor, mga pari at iba pa, na talaga nagsishare sila. They're doing their best to share their the word of the Lord, no? At gumagawa sila ng mga partner, nagki-create na sila ng mga samples para maituro lang sa atin. Yung maintindihan ba natin? Maharok natin yung mensahe ng Panginoon Diyos sa atin. Bilib na bilib ako sa kanila. The purpose of that is panghihikayat sa ating lahat na para tayo maging mas malapit pa sa Diyos araw-araw. 'Di ba? Napakaganda. Minsan may maganda rin hong naidudulot ng social media. 'Di ba? Dahil sa panahon ngayon, sabi nga digital na, high-tech na. So ginagamit na nila itong platform para maisiwalat ang salita ng Diyos na walang halong kung ano-ano man. 'Di ba? Pero iba pa rin yun, syempre, yung sa pupunta ka sa church, sa inyong kongregasyon, yung community ang nagdarasal, ang nakikinig. Di po ba? Kasi nga, kailangan din natin yon. Nakasulat sa 2 Chronicles yan, partner. If my people will, humble themselves and pray, magsama-sama po tayo. Di ba? Yung 3 or 2 or more is better than 1 kung tayo magdarasal. Di po ba? So, dito po sana, pag nilay-nilayan po natin, ito pong parabola na ito ni Jesus, yung hubang 5 mangmang at 5 marunong. Ang tanong po sa atin ngayon ng Panginoong Diyos, saan ka? Doon ka ba sa marunong o doon ka sa 5 mangmang? Kung kayo po ang papipiliin, kasi yung 5 mangmang na yun, Darlene, ito yung mga taong, or sa akin, my own interpretation, ito yung mga bahala na gang, mamaya na yan. Yung mga taong sumasabak sa gera na walang bala. Walang bala. Oo. Sila yung mga, sige, later na lang. Ito yung mga may ugali pong manyana habit. Mamaya na lang. Pwede nakatulog sila. Diba? Pagising nila, alam nilang mamamatay na yung ilaw nila. Yung kanilang what do you call this? Yung dala nilang ilawan, dahil kailangan ng langis. At ito yung malapit, hingi naman ako. Ipagdasal mo ako. Lord, ipagdasal na lang kita lagi. Yung sumisimbolo po doon sa lalaking ikakasal, isa po yung tagapagligtas, mga kaibigan. Yung ikalawang pagpaparito. Hindi natin alam Sabi nga nila, hindi pa sa panahon natin. Pero mamamatay ka. Are you ready? Diba? That's for spiritual. You have also to, sabi nga, pag-ipunan mo rin. Di ba? Yung pang spiritual mong pamumuhay. Maglagay ka ng maraming langis. Ayan. Mag-ipon ka ng langis para sa ilaw mo. Correct. Di ba? Para pagdating ng araw, alam nyo yun, nakahanda rin po tayo. Di ba? Sasabihin, hindi. Pag age 70 ko na lang. Hindi mo na ngayon. Dadating ka ba ng 70? Di ba? Yung tanong. Diba? Oo. Hindi. Maganda ka na ng pang spiritual mo. Sasabihin, ay hindi. Ano na lang? Sa 60? Kailangan bang ganun tayo? Pag-retired ko na lang. Pag-retiro ko na lang. Pwede ba yun? Mga kaibigan, masasabi ba natin,
Hindi nga natin alam ang bukas natin. Correct. Hindi natin hawak ang oras. Baka nga maunahan pa natin yung pagdating ng Diyos. Pero anyway, ganun pa man, dapat pinaghahandaan natin yan. Ikaw nga, kung birthday mo, naghahanda ka, di ba? Correct. Kung ano-ano, pinaghahandaan mo, damit, etc. Para lang bongga ka. Di ba? Sana, sa pang-spiritual na pamumuhay din po natin, paghandaan po natin. Wag lang ho yung pang-material na bagay. Wag lang ho yung panggastos sa araw-araw. Nandyan yan eh. Dahil yan po come and go. Alam mo ang pera, partner, seriously speaking, ang pera come and go yan. Hindi pwedeng, hindi ko gagalawin ito. Hindi ka kumain. Huwag natin problemahin yung pera, mga kaibigan, mga kanyusik. Gastusin mo yan, dahil babalik din yan sa'yo. Dahil susumikap ka para gumastos ka. Diba? Para sa pagkain sa araw-araw, kung ano mga kailangan ninyo sa bahay, gastusin mo. Huwag kang manghinayang. Dahil yung ginagastos mo at ikaw naman ay nagpapakasipag, bumabalik din po naman yan. Diba? Ganun lang po yun eh. Okay? So money come and go. Pero yung pang-spiritual na pamumuhay po natin, depende ho yan. Is babalik pa ba sa atin yan? At the end of the day. Alright? So sana sa parabolang ito, hanapin nyo Mateo 25:1-13, saliksikin ninyo, and then unawain ninyong mabuti yung sinasabi po niya. Ako na unawaan ko, Darlene. So we have to be ready. Not only for today, for tomorrow, but it should be every day, every minute, every hour of our lives. We have to be ready spiritually. Di ba? Pang-spiritual. Yun po. Dapat magbasa tayo ng salita ng Diyos, binabasa po natin itong mga ito para maintindihan po natin kung anong dahilan, bakit si Kristo tinanggap niya ang maging tao, 'di ba? Tinanggap niya ang sakripisyo, tinanggap niya lahat, 'di ba? Ng kahihiyan, hirap para lang iparating ang utos ng Ama sa langit. Dahil mahal tayo 'di ba? Sobrang mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal nyo ba ang Diyos? Diba? Mahal nyo po ba siya? Bakit kasi ganyan yung ginawa ko? Diba? Sabi natin, I love you, Lord. Mukhang bibig lang, wala naman sa puso, wala naman sa gawa. Diba? I love you, Lord. Pero pagdating, alam mo si nakakainis siyang babaeng yan. Ang yabang-yabang. Ganon tayo, di ba? Pero sabi, I love you, Lord. Di ba? Oo. Ay, mahal kita, Panginoon Diyos, pero chismis ka naman ng chismis. Ay, si ganyan. Di ba? Ganon tayo. Tapos may humingi ng tulong sa'yo. Ay, mahal kita, Panginoon, pero pwede ba? Ganon ka, di ba? Deadma, hindi mo pinapansin. Bato-bato sa langit po, ang tamahay, huwag magagalit. Ganon po talaga tayo. No? Walk the talk. If you say, I love you, Lord, then walk the talk. Di ba? Walk the talk tayo. Yun lang po yun. Di ba? Kung talagang naniniwala tayo at sinusunod po natin ang utos ng Panginoon Diyos, and then we have to walk the talk. Okay? Amen ba yun? Amen. Pag nilay-nilayan po natin yan, Mateo 25:1-13, binasa ko na po sa inyo. Ngayong umagang ito. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774.